Hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So, short video lang tayo kung paano mag-culture ng Infusoria. Yan, so may video na ako dati nito guys. Yun nga lang, nagkaroon ng copyright sa music kaya ako siya na-remove sa mga video ko. Ayan. Pero ngayon, gagawa tayo ng panibagong tutorial. Yun, dapat meron lang tayo mga empty bottle na lagayan guys. And yung gagamitin natin ditong tubig, pang-culture sa Infusoria natin is yan. Yan yung mga tubig na sa aquarium na natin. Yan yung gagamitin natin. So, wag natin gamitin yung mga tubig na galing talaga sa deep well or sa water district. So, wag nyo gamitin yun. Pangit yun. Yan. So, gamitin nyo ito. Ito, yung mga nasa aquarium na natin or sa mga tank na natin. Yan yung gagamitin natin. So, klaro tayo dyan guys. Gagamitin natin is nasa tank na tubig. Yan. Tapos, wag nyo kalimutan. Ito, dahon ng saging. Napaka-importante yan. Tuyot talaga. Yung tuyot na dahon ng saging. Yun yung gagamitin natin pang culture ng Infusoria. Ayan. So, yung gagawin lang natin dito is ilulublob lang natin yung dahon ng saging sa ating lagayan. Ayan. Tapos, magbibilang ka lang yan ng 5 to 7 days guys. Sobrang dami na ng Infusoria. Actually guys, 3 days may Infusoria na yan pero hindi pa ganun karami. Pero kung gusto mo talaga na marami talagang Infusoria, so antayin mo guys mag 1 week. Sobrang dami na yan. Pero yung gagawin mo dito, ayan, kung nalagyan mo na ng dahon ng saging yung mga empty bottle mo, so yung gagawin natin dito guys is ibibilad natin siya sa araw. Simula umaga hanggang hapon talaga nabilad siya sa araw. Yan. Tapos sa gabi naman, so dapat lagyan natin ng takip or mas maganda pag mayroon kayong mosquito net na hindi siya mapasukan ng lamok. Yan. Kasi problema kasi guys, pag open siya pag gabi, mas mabilis siya pangitlugan ng lamok. Dahil nga medyo may amoy siya. Yan. Tapos pag nangitlog yung lamok dyan, tapos pag nag-hatch yung itlog ng lamok dyan, titirahan niya yung Infusoria natin. So baka wala tayong ma-harvest na Infusoria. Kaya mas maganda, lagyan nyo ng takip sa gabi pag nag-culture kayo ng Infusoria. Basta i-direct nyo talaga siya guys sa sunlight para makabuo kayo ng Infusoria. Iyon. So yung iba naman guys, sa pag-culture ng Infusoria is ginagamit nila mismong saging, yung kinakain natin, yung balat. Pero hindi ako gumagamit nun kasi after 4 days, parang hindi maganda yung amoy niya. Tapos, pag in-serve natin yun sa ating mga fry, baka madali yung tetra. Lalo ng tetra is napaka-sensitive. Yun. Tapos, ang baho ng balat ng saging kung yun yung gagamitin natin. Ito, yung dahon ng saging, may amoy siya, pero hindi ganun kabaho. Yun. So, lalong-lalo na yung yung laman ng saging talaga, yung kinakain natin. Pag yun yung i-culture natin, sobrang, ang baho niya guys, and parang may bula-bula yan sa ibabaw dito ng lagayan natin. Yun. Pero yung iba guys is nakita ko yung ginagamit nila pang culture ng Infusoria is yung yeast. Yan. Pero yung sa atin naman kasi is marami tayo ditong dahon ng saging sa gilid ng bahay. So, yan. Dahon ng saging na lang yung gagamitin natin and hindi na tayo gagastos pa. Bilid lang natin sa araw and then gamitin nating tubig is galing sa pond natin. Yun, makabuo na tayo ng Infusoria. So, i-check nyo siya guys after 4 days. Yan, lagyan nyo ang ilaw dito. Yan, sa gilid. And tingnan nyo yan sa ibabaw. Sobrang dami na ng Infusoria dyan. Yan, sobrang linaw guys. Yan. So, hanggang dito lang muna yung video natin. And don't forget again to subscribe on my channel.